Isang magandang araw po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa mga kapatiran po natin ngayon sa AFCV. At papuri po sa Diyos dahil sa araw pong ito ay binigyan na naman po niya tayo ng panibagong kalakasan at gamitin po natin ito para po siya ay papurihan ngayong linggo. At i-ready po natin ang ating mga sarili, mag-focus po tayo sa pananambahan po natin ngayon. At tayo po ay magsitayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos na babasahin ko po at matatagpuan po sa Psalms 118 verses 16 to 29. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. The Lord has chastened me severely, but He has not given me over to death. Open for me the gates of the righteousness. I will enter and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord, through which the righteousness may enter. I will give you thanks, for you answer me. You have become my salvation. The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous on our eyes. The Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. Lord, save us. Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. The Lord is God, and He has made His light shine on us. With bows in hand, join in the festal procession. Up to the horns of the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Maraming salamat po dahil ginising niyo po kami ngayong umaga at may panibago na naman po kaming kalakasan. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil palagi po kayong nandyan para sa amin kahit po madami po kaming mga kasalanan. Sana po kayo po ang manguna sa pananambahan po namin ngayon at sana po ingatan niyo pa po ang mga iba pa po naming kasamahan na hindi po ngayon makakapagsimba. Nawa po, Lord, ay kayo po ang manguna sa buhay nila at sana po magkaroon po sila ng time na makapagsimba ngayon at makahabol po para po mapupurihan po kayo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at ngayon naman po ay dadako po tayo sa gawain ng pag-aawitan at mag-focus po muna tayo sa pag-aawit po natin para po mapapurihan po ang ating Panginoon at tinatawag ko po ang ating kapatid na Lisel para po tayo ay pangunahan. Mapagpalang araw po mula sa ating lahat sa inaabot po ng online worship ng AFCV. Nawa po ay mag-alab sa ating mga puso ang papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Magningning sa atin ang kanyang kaluwalhatian. Bumaha ang pagpapala sa ating lahat ng mga anak niya at lubos niyang kinalulugdan. Tumayo po tayong lahat, umindak tayo at buong kagalangan tayong
What can we give that you have not given, O God? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living. Lahat ng meron kami, O Diyos, sa iyo lahat ng galing. Anong maipagmamalaki namin sa iyo? Mga bagay sa nakaraan, mga pinagdaanan namin kung paano mo kami itinawid, Panginoon. Kung paano kami nagtagumpay sa mga pagsubok na dumating sa aming mga buhay. Gaano pa kaya itong kasalukuyang pandemya na aming kinakaharap ngayon? Kung may hihigit pa dito, nakatitiyak naman kami na kailanman hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Kaya naman, O Diyos, sa inyo namin iniaalay ang buong buhay namin. Kayo na po ang magpangyari. Kayo na po ang bahala sa amin. Ano man ang kasapitan namin sa iba't ibang variant na dumarating, magkaroon man kami nito o hindi, sa iyo kami pa rin, Panginoon. Ngunit ang dalangin namin, kami po ay pagkalooban mo ng proteksyon. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa mapinsalang virus na ito. Upang patuloy ka naming mapaglingkuran, Panginoon. Lord, we offer our lives to you. Use it for your glory. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regret, all my acclaim, the joy and the pain.
Samahan niyo po ako sa pananalangin para po sa ating bansang Pilipinas. Idulog po natin sa panalangin ang mga nangyayari po sa ating bansa. Ama naming Diyos na nasa langit, sa mga oras na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Tunay nga po na kayo ang aming living God na patuloy na kumikilos at gumagawa ng mga himala. Wala pong bagay na hindi mo kayang gawin at mapangyari ayon sa iyong kalooban. Sa oras po na ito, itinataas namin sa panalangin ang minamahal naming bansa. Gayon din po ang aming mga kababayan. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala at pagkukulang namin sa inyo. Create in us a clean heart, Lord, and renew a right spirit within us. Tinataas po namin sa panalangin, Lord, ang willingness of the Filipinos to be vaccinated. Nawa po maging bukas ang kaisipan ng bawat isa sa pagpapabakuna. Huwag po sana silang maniwala sa mga sabi-sabi na wala namang basihan. Nawa po mas maniwala sila sa mga doktor na may alam sa medisina at sa mga taong tumanggap na ng bakuna. Fully vaccinated na wala namang nangyaring hindi maganda sa kanila. Nawa po maging maliwanag sa lahat na mas mabuti na ang may proteksyon kaysa sa totally na wala. We also pray, Lord, for enough vaccine supply throughout the nation. Dahil mas marami na po ang nagpapabakuna at ngayon po nasimulan na rin ang pediatric vaccination, nawa po maging sapat ang supply ng bakuna para sa lahat. Huwag po sanang magkaroon ng anomalya sa pamamahagi at ma-distribute po ito ng tama para sa kapakinabangan ng mas nakararami. Patuloy po naming itinataas sa panalangin ang pagpapagaling sa mga pasyente ng COVID. Lord, heal them. Kayo po ang magbigay sa kanila ng kalakasang pisikal, emosyonal at espiritual. Give them hope, Panginoon. I-comfort niyo po sila at patuloy po kayong kumilos sa kanilang mga buhay. Bigyan niyo din po ng kalakasan ang kanilang mga mahal sa buhay at katagpuin niyo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Gayon din po ang patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID. Salamat po, Lord, na nakikita po namin ang pagbaba ng mga bagong kaso. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo. Ikaw lang po, Panginoon, ang may kontrol sa lahat ng bagay. We know, Lord, na ang lahat ng ito ay ayon pa rin sa kapahintulutan mo. Salamat din po at marami na ang nabakunahan. Nawa po pairali ng bawat isa ang pagkakaroon ng disiplina at pagsunod sa mga namumuno sa amin. Lalo na po ngayon na may mga pagluluwag na pinaiiral at wala na rin po ang curfew. At ang huling panalangin po namin ay ang wisdom and good decision making for the IATF. Lord, itinataas po namin sa inyo ang ehensyang ito na siyang namamahala sa lahat ng kahandaan at pagtugon sa COVID-19. Kayo po ang magbigay ng knowledge and wisdom sa decision-making ng mga taong nasa likod ng ahensyang ito. Nawa po magampanan nila ng may kahusayan at kaayusan ang kanilang tungkulin. Magkaroon po sila ng unity sa mga decisions at programa na ipatutupad tungo po sa ikabubuti ng bawat isa at ng aming bansa. Lead and guide them, Lord. We also pray na nawa po matapos na ang pandemyang ito. All we can do is pray to you, Lord. It is your will that will be done. Salamat po, Panginoon, na bukas ang iyong tenga sa pagdinig sa aming mga panalangin. Salamat po at may kalayaan kaming manalangin para sa aming bansa
at para sa iba. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your love and lead me to your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your love and lead me to your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Lord God, thank you for being there through all the seasons of my life. Thank you, Lord, for your words are true. Thank you, Lord, for fulfilling your promises, that you will never leave me nor forsake me. Through all the hardship, all the joys and the pains, thank you, Lord. You know me so well. Thank you, Lord, for being there. Hindi namin alam, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa buhay ko, Panginoon. So I owe these things to you for your glory, O God. This anthem of praise is for you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa gawain ng pagbibigay at inaanyayahan ko po na ang lahat po ay magbigay po ng bukal sa puso at hindi po napipilitan. Dahil po sa panahon po ngayon ng pandemya, kahit po marami po ang nawalan ng trabaho at nagkukulang sa mga pangangailangan, hindi niya pa rin po tayo pinabayaan dahil mabuti po ang ating Panginoon at tayo po ay buhay pa rin hanggang ngayon at may taglay na kalakasan dahil po sa kanyang mga biyaya. Kaya po, ibalik po natin ang lahat po ng ito sa Kanya sa pamamagitan po ng tithes at offering. Habakan po natin ang ating mga kaloob at atin po itong ipapanalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinapabayaan at kahit po ano man ang pagsubok or problema po na mangyari, nakakakain pa rin po kami sa araw-araw. Maraming salamat po Panginoon dahil patuloy po kayong kumikilos sa mga buhay po namin. Sana po ang mga naipon po namin kaloob ay magamit po namin ito sa paglago po ng inyong gawain. At sana po pagpalain niyo pa po ang mga nagbigay at ganoon din po ang mga hindi nakapagbigay para po sa susunod ay makapagbigay na din po sila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong linggo po, unang linggo ng Nobyembre, tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ng ibang pastor. Ang atin pong tagapagsalita ngayon ay isa ring musikero na kagaya ko. At mahusay, no? Mahusay all around itong pastor na ito. Lahat ng instruments ay marami siyang nagagawa at natutugtog ng maayos. At siya po ay nagtapos din sa Evangelical Theological College of the Philippines, Luzon, kung saan ako nag-graduate. Siya po ay nag-graduate noong 2018. Ito pong pastor na ito ay ilang beses ko rin siyang nakasama sa iba't ibang mga youth camps at naging counseling ko din ito ng isa or dalawang beses sa mga gawain na yon. At siya po ay bagong kasal lang this year. At siya po ay praise and worship coordinator, young people coordinator, and part-time pastor of Redeemed Christian Fellowship. Siya po ay may asawa. Ang pangalan ay si Danica Diaz. At without further ado, pakinggan po natin ang ating tagapagsalita ngayong umaga na si Pastor Leo Robert R. Landicho. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa aming kapatiran sa Valenzuela. Hayaan niyo po muna magpakilala ko. Ako po si Pastor Leo Robert R. Landicho. At isa rin po akong graduate sa Evangelical Theological College of the Philippines. At ngayon po, isa rin sa mga pastor ng RCF. At ngayong umaga po, ako po ay binigyan ni Pastor Marlon ng slot upang magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo. At ako po ay nagagalak upang mabahagian po kayo ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Kaya naman po, samahan niyo po ako ngayong umagang ito at ating alamin at ating isa puso ang ituturo ng Diyos sa ating ngayong umagang ito. Para ngayong araw na ito, meron tayong dalawang salita na titignan muna, no? Leader. Pag sinasabi natin ng salitang leader, ang naiisip natin ay pinuno. Someone who leads. O someone na nangunguna. And then kapag sinabi naman natin ang salitang servant, something na naglilingkod, someone na naglilingkod, or someone na
kumikilos at sinusunod ang inuutos o isinasabi ng kanyang leader. Ngayon po, kung isipin po natin sa ating bahay, sino po ba sa tingin ninyo ang isang servant at isang leader? Base po sa mga pag-aaral na aking nakita, ang marami ay sinasagot ang kanilang mga magulang. They are leader. Why? Kasi sinusunod natin ang kanilang mga utos. Sinusunod natin ang kanilang mga sinasabi. But they are also a servant. Bakit po? Pinaglilingkuran tayo, pinagluluto tayo, nilalampaso yung sahig, pinaglalaba tayo, at kung ano-ano pa. Then, sa ating simbahan, sino naman po ang masasabi nating isang leader at isa namang servant din? Nawa po, ang sagot natin ay ang bawat isa. At sa ating bayan, na napakahirap alamin kung sino talaga ang isang tunay na leader at isang tunay na servant. Dalawang salita, ngunit kapag pinagsama natin, nakakalika ng magandang salita. It is about servant leadership. And that is our topic for today. Servant leadership o pinunong naglilingkod. Sino ba sa ating bansa ang tingin ninyong isang servant leader, ang may pusong namumuno at ang pusong tunay na naglilingkod? Malamang iba-iba po ang ating mga sagot. Kanya-kanya tayong opinion. Pero pagdating po sa katotohanan at ating pong iaayon sa Biblia, sino naman po ang nakita nating isang tao na naglakad sa mundong ito na naipakita ng sabay ang servant at leader or servant leadership? Kung ang sagot niyo po ay si Jesus, tayo po ay tama. Kaya naman po ngayong umaga, hayaan ninyo po akong dalhin sa ating kalagitnaan ang aral na ibinigay sa atin ng Diyos. At kung kayo ay may mga Biblia sa inyong mga tahanan, ihanda nyo ito sa John 13. Okay, sa book po ng John 13. Kasi dito natin makikita kung paano naipahayag ni Jesus ang isang tunay na pinunong naglilingkod o pinuno at naglilingkod or servant leadership. Sabi dito, Jesus is the greatest leader to walk on earth because of his servant attitude. Paano? Kaya naman po ang ating sasaguting tanong sa umagang ito ay, paano naipakita ni Jesus ang isang tunay na servant leader o isang pinunong naglilingkod? Ito po ang unang kasagutan na matatagpuan sa John 13 verse 1. Ang una po ay ito, si Jesus ay namuno at naglingkod ng may pagmamahal. Ano po ba ang sinasabi sa salita ng Diyos? Ito po, John 13 verse 1. Bago sumapit ang pista ng paglagpas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang katapusan. Take note sa word na mahal na mahal. Sinasabi lang dito sa verse na ito yung pagmamahal. Kahit na alam niya na malapit na yung katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa mundong ito at daranas siya na napakahirap na pagsubok sa buhay niya, ang ipinapakita niya ay pagmamahal. Alam naman natin na si Jesus ay darako sa krus ng Kalbaryo. Alam niya na ang kanyang pagbabalik sa Diyos ay malapit na. Alam niya na magiging mahirap ang pagdadaanan niya, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal hanggang wakas. Jesus loved them perfectly, unconditionally, and unending o walang hanggan.
Hindi naglaho kahit na sa oras na umaharap siya sa isang matinding krisis ng kanyang buhay. How amazing the love of Jesus is. Kung makikita natin ang mga katotohanan sa mga disipulo, alam ng Diyos ang lahat ng gagawin ng kanyang mga disipulo. Alam niya ang puso ni Judas na ipagpapalit siya sa ilang pirasong salapi. At sa kanyang pagsama kay Jesus, inaabot ni Jesus si Judas upang ipakita yung opportunity na pwede pang magbago bago pa mahuli ang lahat. Kita naman natin kung paano pa ulit-ulit kinausap ni Jesus si Judas na alam niya ang kanyang plano. Alam ni Jesus ang plano na siya ay ibibenta sa kamay ng mga Pariseo. Pero imbis na ipagtabuyan ni Jesus si Judas, imbis na wag na lang siyang pansinin o hayaan na lang ang kanyang buhay, ano ang ginawa ni Jesus? Nagpakita pa rin siya ng pagmamahal. And karagdagan pa, alam naman natin na si Peter ay ikakatuwa siya o bibetray siya nung kapag si Jesus ay nasa kamay na ng mga Pariseo. Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal. Di ba mga kabataan? Hindi, biro lang po. Iba ang nagagawa ng pagmamahal. Alam ng mga magulang natin yan. Alam yan ng mga anak ng Diyos. Love made him serve his disciple. Ganyan ang nagagawa ng pagmamahal pagdating sa pamumuno at paglilingkod. Si Jesus ay naipahayag ang tunay na pagmamahal kahit na alam niya na magiging pasaway o taliwas ang kanyang mga disipulo. Pero, love is the foundation na ipinakita ni Jesus bilang servant leader. And love is the foundation for us to be a good leader and a servant. And then, kung titignan natin ang kahulugan ng love, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ito po. Ang taong may pag-ibig ay mapagmatiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtatanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Napakaganda ng definition ng love kung ating babasahin ang 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Now, sa mundong ito, some leader should lead because of what? Selfishness, greed, gratification for themselves. Maaaring gawin nyo ng mga leader. Gagawin lang nilang mamuno para sa kanilang sarili, para sa ikagaganda ng kanilang pangalan. And also servant. Pwede lang nilang gawin ang kanilang mga tungkulin ng walang pagmamahal. Kung ang ating paglilingkod ay walang pagmamahal at iniisip lang natin ang ikagaganda ng ating sariling kapakanan, darating ang araw na tayo ay mapapagod, mawawalan ng gana at sigurado sa dulo ay hindi na magiging epektibo ang ating ginagawa. Nakaranas na po ba tayo ng ganitong pangyayari na parang nawawalan na tayo ng pagmamahal sa ating ginagawa? But Jesus is a true different leader and servant because He is a servant and a leader who lead and serve with love, not for himself, but for his Father. Kung wala ang pagmamahal, ang pamumuno at paglilingkod, malamang ang bawat isa sa atin ay nahatulan na ng kamatayan. Kayang-kayang gawin ni Jesus, nahatulan tayo ng kamatayan, parusahan tayo dahil siya ay makapangyarihan. Ngunit, dahil taglay niya ang pagmamahal,
bilang isang pinunong lingkod o servant leader, tayo ngayon ay nagpapatuloy dito sa mundo ito. What a great encouragement this is for you and for me. Kung nakita natin kung paano minahal ni Jesus ang mga disipulo, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ganun din tayo minamahal ni Jesus. Isipin natin, no? Kahit na tayo ay nagkakasala. May mga tao noon nagkakasala at harap-harapan pa sinusumpa si Jesus. Andun pa rin siya. Handang ipakita ang pagmamahal hanggang dulo ng kanyang buhay. Sa mga magulang po dyan, isipin po natin kung wala ang pagmamahal natin sa ating mga pasaway na mga anak, makakapagpatuloy ba tayong paglingkuran sila at pamanuan sila? Para naman po sa atin, sa ating simbahan, kung wala po ang pagmamahal para sa ating ginagawa at para sa ating mga ministries, tingin niyo po, magpo-prosper ba ito o lalago? Sa ating bansa naman, sino ba sa tingin natin ang may tunay na pagmamahal sa ating bayan? When we talk about love, napakarami na maaari magawa ng pag-ibig. Dahil pagmamahal ang isang matibay na pundasyon na ipinakita ni Jesus habang siya ay namumuno at naglilingkod. Kaya naman, kung paano niyang minahal ang kanyang mga disipulo, ganoon din ang pagmamahal niya sa atin at gawin ang pamumuno at paglilingkod sa bawat ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ng may pagmamahal. At ito po ang unang hamon para sa ating lahat sa umagang ito. Gawin natin ang paglilingkod, pamumuno ng may pagmamahal, hindi lamang sa ating ginagawa, kundi ipakita din natin ang pagmamahal sa lahat ng taong nakakasama at nakakasalumuhan natin gaya ni Jesus. Talaga namang nararapat lamang na pasalamatan natin ang Diyos dahil sa pagpapatuloy niya sa paglilingkod at pamumuno ng may pagmamahal. Isipin na lamang natin kung nasaktan ng lubos si Jesus para siyang na-broken gaya ng mga brokenness ng mga kabataan ngayon, naiiwan na lamang paano na tayo. Ngunit hindi ito ang pundasyon ng paglilingkod at pamumuno ni Jesus. Ang una ay pagmamahal. Pangalawa naman po, nakatanungan kung paano na ipahayag ni Jesus ang isang tunay na servant leadership ay ito po. Si Jesus ay namuno at naglingkod ayon sa plano ng Diyos. Saan po natin matatagpuan ito? Samahan niyo po akong basahin ng John 13 verses 2 to 3. Ito po ang sabi sa John chapter 13 verses 2 to 3. Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang tagasunod niya. Inigyokan na ni Satanas si Judas Iscariote na anak ni Simon na traidorin si Jesus. Alam ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanya ng Ama. At alam din niyang galing siya sa Diyos at babalik din siya sa Diyos. Alam ni Jesus ang mangyayari. Dahil alam niya makapangyarihan siya, galing ito sa Diyos, alam niya ang mangyayari. Jesus had one purpose when He came to this world. And that purpose was to die for our sin. Mula pa nang isilang siya sa mundong ito, alam na niya na babalik din siya sa Ama. Habang siya ay lumalaki, alam niya na mangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Kaya naman kung naaalala natin yung verse na Luke chapter 22 verse 42. Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Kung si Jesus lang ang pipiliin niya ay huwag nandaanan ng lahat ng paghihirap. Dahil makapangyarihan siya, kaya niya. Ngunit, si Jesus, hindi niya pinili ang kanyang sarili. Ngunit, pinili niya kung ano ang kalooban ng Ama.
And that is a great example of servant leadership. Sinusunod ang plano ng nasa itaas. Oo, isipin natin na mainam ang plano na naiisip natin. Oo, isipin natin na parang tama yung gagawin natin. Pero naisip ba natin na ikonsulta ang plano natin sa plano ng Diyos? Ang ginawa ni Jesus ay ganoon. Sinabi niya, gusto niyang matanggal, gusto niyang alisin ang paghihirap para sa sarili niya. Ngunit sabi niya, ang kalooban mo ang masunod. Wow! What a great servant leader of all. Isipin na lang natin, for example, mayroong isang event, tapos binigyan tayo ng mapa, and then dapat sundan natin yung mapa. And then sa ating pag-explore, gusto natin na maging more adventurous. Tapos, hindi natin sinunod yung mapa. Ano sa tingin nyo ang magiging ending? Malamang po, mapapahamak, madidisgrasya. Yun din po ang maaaring mangyari sa atin kung hindi sinunod ni Jesus ang plano ng Ama para sa Kanya. Dahil po sa katotohanan na si Jesus ay sumunod sa plano ng Diyos, tayo ngayon ay naririto at nabayaran ng ating kasalanan dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Dahil ito ang plano ng Ama o ni Jesus o ng Diyos sa mundong ito. Si Jesus po ay hindi iniisip ang sarili niyang kalooban, ngunit ang kalooban ng kanyang Ama. Ganyan din ang tunay na naglilingkod at namumuno. Hindi dapat natin iniisip ang sarili natin. Ngunit isipin natin kung ano ang puso ng Diyos sa bawat ginagawa natin. Daan natin na lagi tayo magpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo dahil bilang pinunong naglilingkod, hindi siya tumaliwas sa plano ng nagsugo sa kanya dito sa mundo. Ang pagsunod sa pinakataas ang siyang pinakamainam na gawin. At yan ang dahilan kung bakit ang ating kasalanan ay nabayaran ng kanyang kamatayan. Ang plano ay nagbibigay direksyon sa bawat ginagawa natin. Hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kaharian ng Diyos. Kaya naman, ang pangalawang hamon sa atin ngayong umagang ito ay lagi nating alamin kung ano ang plano ng Diyos para sa ating pinamumunuan at pinaglilingkuran. So, una, pagmamahal. Pangalawa, pagsunod sa plano ng Diyos. At pangatlo, ang pinakamahirap na gawin, si Jesus bilang ating pinunong lingkod ay nagpapakumbaba. In John chapter 13 verses 4 to 11, mababasa natin ang mga sumusunod. Samahan niyo po ako sa pagbasa nito. Verse 4, kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panglabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa bayuwang. Verse 5, pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang bayuwang. Verse 6, paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo po ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Verse 8, muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo uhugasan ang aking mga paa, ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita uhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Verse 9, dahil dito ay sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na. Subalit, hindi lahat kayo, dahil alam ni Jesus na kung sino ang magkakadunlo sa kanya, kaya sinabi niya malinis sila, subalit hindi lahat.
Wow! In these verses, ang pinuno ay ginagawa ang gawain ng isang alipin. Let me give you some background. Mga panahon po ni Jesus, pagpasok, ang mga daanan ay hindi pa sementado gaya ngayon. Kaya naman, kung isipin ninyo, ang mga putik, ang mga buhangin, ay mapupunta sa kanilang mga paa. At kapag papasok po sila sa bahay o uuwi sila, nakaabang ang isang pinakamababang alipin. Mas mababa pa sa alipin ng mga Hudyo upang punasan, hugasan ang kanilang mga paa. Bakit? Kasi sa panahon po na yun, kapag sila ay sumasalampak sa sahig, ka-level lang po nila yung kanilang kinakainan. Kaya maaaring pupunta yung mga dumi sa hapag kung hindi sila maglilinis ng paa. Yun po ang ginagawa ng pinakamababang alipin noong panahon ni Jesus. Wow, kung iisipin natin, si Jesus ginawa ang pinakamababang ginagawa ng alipin. Talaga namang kitang-kita natin po ang pagpapakumbaba ni Jesus. Tayo rin po, no, minsan iisipin natin, hindi ko deserve magwalis ng church, hindi ko deserve mag-ayos ng bangko, leader niyo ako, kayo dapat gumagawa niyan. Kaya, hindi ko dapat ginagawa itong paghuhugas. Kasi may naka-assign naman dyan eh. Kaya sa bahay, dapat si Bunso lang lagi ang gagawa ng mga gawaing bahay. Ate ako eh, kuya ako eh. Hindi ganon ang ipinakita ni Jesus. Dahil siya, bilang servant leader, ay nagpakumbaba. And paano? Una, iniwan ang magandang kalagayan. Nasabi sa part ng verse 4, kaya siya'y tumayo mula sa hapag. Kung ating iisipin, ano ang pwesto ng ating pinuno? Siyempre, sila ay yun nasa pinaka-komportable at pinaka-magandang kalagayan. Si Jesus ay naroon. Ngunit, una, iniwan niya. Pangalawa, nagkusang kumilos upang maglingkod. Sabi sa verse 4, B, nag-alis ng panlabas na balabal, nagbigkis ng tuwalya sa biwang, pagkatapos naglagay ng tubig sa palanggana, sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Pinuno siya, dapat sasabihin niya lang kung anong dapat gawin. Ngunit, siya mismo ang kumilos. Diba? Usually, yung ganun ang ginagawa ng leader. Ngunit, ibahin natin si Jesus. Siya mismo ang nagkusang kumilos, hindi para magsabi ng gagawin, kundi para gawin ang paglilingkod sa kanyang mga disipulo. Wala tayong nakita na inagaw ng mga disipulo yung ginagawa ni Jesus. Malamang lahat sila nagulat. What? Teka lang, si Jesus naghuhugas ng paa. Ano ba yan? Malamang yung mga disipulo ay busy nagtatalo po kasi sila malamang. Kasi kung mababasa natin sa mga pinag-uusapan nila, Panginoon, sino po ba ang pinakadakila sa amin? Yun ang pinagtatalunan nila. Kaya wala sino mang nakaisip sa kanila na hugasan ng paa ng bawat isa. Ngunit si Jesus, punong-puno ng pagpapakumbaba, kumilos upang maglingkod. Ang atlong kapahayagan ng pagpapakumbaba, pinaglingkuran niya ang kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa. Yun nga no? Siguro kaya wala nasabi sa kasulatan na kinuha o inagaw ng mga disipulo yung paggawa ni Jesus. Dahil busy sila. Kung makikita natin sa Luke, 2 beses, tinanong ng mga disipulo si Jesus, who among us is the greatest? Hindi nila tinandaan ang sinabi ni Jesus. Dahil ito ang sagot ni Jesus. Let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. Hindi natandaan ng mga disipulo ang sagot nito sa kanila. Kaya naman, habang sila ay hindi makapag-desisyon o hindi willing na kunin ang paghuhugas ng paa, Jesus displayed humility by taking the role of the servant and washing the feet of the disciples. Pinahayag ni Jesus ang kanyang puso at misyon.
In Mark 10, verse 45, sabi, He did not come to be served, but to serve. This was a degrading and lowly task. Kahit na ganun kababa yung yung gagawin ni Jesus, wala siyang pakialam. Kasi yun ang tunay na nilalaman ng puso ng isang servant leader o pinunong naglilingkod. At hindi lang nagpakumbaba, kundi he truly pursued his disciple to clean by humbling himself to them. Talagang pinilit niya. Kailangan ko kayong linisan. Kailangan ko kayong linisan. Kung ibang leader yun, tapos pasaway, malamang, baka hindi na habulin, hindi na i-pursue. Sasabihin, hayaan mo na nga yan. Pero si Jesus hindi ganun. Talagang, he talked to disciples. Show humility by washing their feet. Kaya naman sa atin, huwag nating isipin na ang paggawa ng mababang gawain ay nakakabawas ng ating pagkatao. Alam niyo po bang katotohanan? Ito ay kinalulugdan ng Diyos. Pag nakita niya ang ating puso na may pagpapakumbabang kumikilos, namumuno at naglilito. Dito kasi sa mundong ito, ang mga leader yung naghahari, mapagkunwari, iniisip ang kagandahan ng pangalan. Nasabihin ng mga leader, teka, hindi ko gagawin yan, utusan ko sila. Teka, nasa gitna ako ng pagpapahinga. Teka, pinuno niyo ako dito, inuutusan niyo ba ako? Nawa, hindi tayo kagaya ng leader ng mundong ito. Ngunit, nawa, gayahin natin ang halimbawa ni Jesus. Si Jesus ay hindi inasam ang kapangyarihan, kasikatan, ngunit inasam ang tayo ay mapaglingkuran o mapumunuan sa pamamagitan ng paglilingkod. Sabi sa mga taga Pilipos 2, verse 7, ito, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Ito man ay maging kamatayan sa krus. Ang pagpapakumbaba ni Jesus ay hindi lamang natapos sa paghuhugas ng mga paa, ngunit umabot pa sa kamatayan sa krus. Isa sa nakakahiyang kamatayan na magagawa sa isang tao. Ngunit, kahit na ganun, si Jesus ay nagpakumbaba upang lahat tayo ay malinis at mailigtas sa ating pagkakasala at patuloy niya tayong nililinis sa araw-araw nating buhay. Kaya tandaan natin, si Jesus ay nagpakita ng pagpapakumbaba. Umabot ito hanggang kamatayan. Mapaglingkuran lamang tayo ng buong puso. Kaya naman, tayo din ay mamuno na may pagpapakumbaba, maglingkod kung saan man tayo inilagay ni Jesus. Mahirap mang gawin ito, ngunit ito ang pinakadakilang ginawa ni Jesus sa mundong ito. At yan ay pagpapakumbaba. At ito rin ang hamon ulit sa atin. Pangatlong hamon ngayong umagang ito. Tayo ay maglingkod at mamuno ng may pagpapakumbaba sa lahat ng panahon, lugar, at oras. Sa kwento, nakikita natin na si Jesus ay malapit nang bumalik sa kanyang ama. Kaya naman, ano pa bang iisipin ni Jesus sa kanyang buhay? Isipin niya na lamang na maipakita sa mga disipulo kung paano ang isang tunay na lingkod ng Diyos, kung paano ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay mamuno at maglingkod ng sabay. Dahil ito po yung pang-apat. Si Jesus ay hindi lang namuno at naglingkod, ngunit siya din ay nagpakita ng isang halimbawa kung paano tayong mga Kristiyano,
tayong mga tao sa mundong ito ay mamuno din at maglingkod kagaya niya. Sabi sa John 13, verses 12 to 15, tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo. Dahil iyan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ng inyong mga paa, dapat ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Yung tatlong hamon na iyon, hindi lamang yun hamon sa buhay natin, kundi hamon ni Jesus para sa atin. Servant leader, and this is the right thing to do. Maging halimbawa tayo. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng tatlong bagay na iyon, may pagmamahal, may pagsunod, at may pagpapakumbaba. Alam ni Jesus na ang kanyang disipulo ay iiwanan niya na. Ngunit, paano na ang mundo kung iiwanan niya na lang ito nang walang itinuturo sa kanila? Kaya naman, kung mapapansin natin, si Jesus ay hindi nag-aatubiling gawin ang nararapat. Kahit na ito ay alam ng mga disipulong taliwas sa mga utos o sa mga batas ng mga Pariseyo. Na pinapakita ni Jesus na dapat ganito ang gawin ninyo. Isipin na lamang natin kung ang bawat ginagawa ni Jesus ay palihim at hindi niya ipinapakita sa mga disipulo. Malamang, nung panahon na wala na si Jesus, ay magtatalo-talo na ito kung sino yung dapat na maging pinuno at magkakaroon ng pagkakahati-hati dahil sila mismo ay hindi nagkakasundo-sundo. Ang mga disipulo ay parang sanggol na tinuturuan ng Diyos ni Jesus kung ano ang dapat at tamang gawin ng isang pinuno at isang lingkod ng Diyos. Parang yung ating mga magulang, hindi sila natitigil hanggat hindi tayo natututo. Hindi sila natitigil hanggat hindi natin nagagawa ang kanilang mga bilin. Tayo rin po. Darating ang oras na iiwanan natin ang ating mga nasasakupan. Maybe pupunta sa ibang lugar or may gagawing iba. Kaya naman po, imbis na maguluhan yung ating iiwanan, ipakita natin yung pamamaraan o yung mga dapat gawin ng isang pinuno at isang lingkod. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Hesukristo dahil hindi niya hinayaang matapos o maputol sa Kanya ang gawa ng isang tunay na pinuno at lingkod ng Diyos. Ngunit ito ay Kanyang ibinahagi sa Kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagpapakita dito sa gawa. Action speaks louder than words. Kilos. Yung commandment ng Jesus na sa mga disipulo ay hindi lamang para sa mga disipulo noon, kundi para sa disipulo rin ng Diyos o ni Jesus ngayon. Kung hindi, sino yun? Tayo yun. No? Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay naglingkod, tayo rin ay dapat maglingkod sa bawat isa. Kung ang ginawa ni Jesus na paglilingkod ay may pagmamahal, may pagsunod, may pagpapakumbaba, tayo din, gawin din natin ang mga bagay na iyon. Dapat natin matutunan ngayong umagang ito, yung pagpapakita ng halimbawa ni Jesus ay dapat maging batayan natin kung paano tayo mamumuno at maglilingkod sa bawat isa. Maging batayan din natin ito, especially sa darating na eleksyon. Hanapin natin o alamin natin mabuti kung sino yung may pagmamahal, sino yung handang sumunod, at kung sino yung handang magpakumbaba para sa katagumpayan ng Pilipinas. Ang dakilang halimbawa ni Jesus ay naipahayag sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga disipulo at sa lahat ng mga tao, sa pagsunod sa kalooban ng kanyang ama, sa pagpapakumbaba na humantong sa paggawa ng isang pinakamababang tungkulin, at
pagpapakita ng isang halimbawa kung ano ang tunay na kahulugan ng servant leader ng ating Diyos Ama. Knowing all of this, what is it to us? Ano ito para sa atin? At mababasa natin ang verse 16 to 17 ng John chapter 13. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na mas higit sa kanyang amo at wala ring sinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam niyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin niyo ang mga ito. As Jesus says, a servant is not greater than his master. And so, we are not greater than Jesus. He humbled himself. We should humbling ourselves also. Lead by serving. Serve and lead with love, with passion. Serve and lead na may pagsunod sa Diyos. Serve and lead with humility. Serve and lead as you setting example to others. Let us pray. Lord, give us all a servant heart that we may live and serve like you. Help us and empower us. In Jesus' name, we pray. Amen. Maraming salamat, kapatiran sa Valenzuela. Isang napakagandang reminder sa atin na ang Panginoong Hesus ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang siya ang maglingkod. At nawa, ganun din ang maging response natin. Nawa, paglingkuran natin ang Panginoon at paglingkuran din natin ang bawat kapatiran natin. Mag-extend tayo, no? Magbigay tayo ng extra mile sa pagtulong, sa pagkalinga, at sa pag-intindi at pagpapatawad sa mga tao na nakapaligid sa atin. Nawa, paglingkuran din natin sila. Kagaya ng Panginoon na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi para maglingkod sa iba. At ngayong umaga na ito, alalahanin natin muli ang isa sa pinakamatindi. At sa totoo lang, ito yung pinakamatindi, no, na paglilingkod na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nung siya ang namatay at pinarusahan, imbis na ikaw at ako, siya ang tumanggap ng kaparusahan sa kasalanan, imbis na tayong mga makasalanan. Nawa, lagi nating babalikan ang kartuhan ng lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig, sa habag at sa biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. At syempre sa kanyang hustisya na rin. Dahil sa krus ng ating Panginoong Hesus, doon ay nagtagpo ang hustisya ng Diyos laban sa kasalanan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong mga oras na ito, muli nating aalalahanin ang ginawang sakripisyo, ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Kunin po natin ang ating mga tinapay. At atin po itong ipagpasalamat sa Panginoon. Ang simbolo
ng kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pasalamatan po natin ang Panginoong Yesus sa kanyang katawan. Kainin na po natin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Pasalamatan po natin ang Panginoong Yesus sa kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Inumin na po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya lagi natin tatandaan na gagawin natin ito hanggang sa tayo ay abutan ng kamatayan o hanggang sa dumating na ang ating Panginoon. At ang sabi dito, sa mga susunod na verses, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. At sa ating mga pinag-aralan na po dati, yung tinutukoy dito na katawan ng Panginoon ay ang iglesia, the church or the body of Christ. Kaya nga very connected ang ating napag-usapan, ang ating napakinggan na mensahe kanina tungkol sa ating Panginoon na siyang dakilang servant. Kaya nawa, kagaya ng Panginoon, maglingkod din tayo sa ating mga kapwa at isipin din natin ang kahalagahan, unahin natin ang irespeto ang simbahan, irespeto ang mga kasama natin sa simbahan. Nang sa ganon, ay may pakita din natin sa Panginoon na nire-respeto natin at ginagalang natin at minamahal natin ang kanyang katawan, which is the church. Kaya inalala natin ang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay pinako sa krus, nung siya, ang kanyang katawan ay ipinako sa krus, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo na dumanak. Ginagalang natin yon, minamahal natin siya. Kaya nawa mahalin din natin ang kanyang katawan, ang simbahan. Dahil ito ang binili niya, ang tinubos niya ng kanyang dugo. Kaya tayo pong lahat ay magtapos sa panalangin. Panginoon, maraming pong salamat dahil ikaw ang Diyos na bumaba dito sa lupa upang kami ay iligtas. Maraming salamat, Panginoon, dahil sinunod mo ang Ama at kami, Panginoon, ay mahal mo. Salamat, Panginoong Hesus, dahil kumilos ka. Kaya nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil ang buhay na walang hanggan ay available para sa lahat.
Kaya ang panalangin ko, nawa ang bawat isa ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa inyo. Ikaw, Jesus na anak ng Diyos, ang aming tanging tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakinggan naming mensahe at sa pag-alala namin ng inyong kamatayan, ng inyong sakripisyo. At salamat, Panginoon, kasi hindi ka nanatiling patay, kundi ikaw ay nabuhay. At ngayon ay nananatiling buhay at patuloy na kumikilos sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Nawa patuloy ka namin mapapurihan, mapasalamatan, at nawa mabigyan ka namin ng karangalan sa pamamagitan ng paggaya namin sa attitude mo, sa iyong sa iyong pagiging servant, sa pagkakaroon mo ng servant heart. Nawa, Panginoon, gayahin ka po namin. Hindi lang sa kabanalan, hindi lang sa pagmamahal, kundi sa paglilingkod. Una sa Diyos at pangalawa sa aming mga kapwa. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy na ingatan niyo po kami. At ikaw na po ang siyang mapapurihan sa aming mga buhay. Nawa, maalala namin ang ginawa naming Lord's Supper ngayon para magkaroon kami ng lakas na tumanggi sa mga tukso at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa mga araw na darating. Maraming salamat po, Panginoon, kasi matagumpay ka at nagtagumpay ka sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa ating lahat, tanggapin natin ang pagliligtas ng Diyos Anak, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama, at tanggapin natin ang pakikipisang taglay ng Diyos, Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Again, nawa makasama po tayo sa ating mga gawain. May online, may face-to-face. At abangan nyo po ang mga susunod na mga announcements. At again, sa third Sunday ay naka-live po tayo. At tingnan natin, baka may konting changes na tayo sa third Sunday. Kaya maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi. God bless us all.